Morning, church. Oh, I should say Merry Christmas. Amen? September na, it's Christmas na po. Tama po ba? Sino po dito excited na? So, bago po ako dadako sa ating pag-uusapan ngayon, so, i-share ko lang po sa inyo kung gaano po kabuti ang Panginoon pagdating po sa ating LAT project. So, as you know po, no last month, binaba ko po, pinakita po dito sa atin yung projection about kung saan na yung LAT natin papunta. Amen? So nakita nyo po kung magkano yung amount na nalikom at magkano pa po yung amount na kailangan pa nating kailangan. And alam nyo po, nung Sunday na yon, pagdating po ng Monday, may nag-text po sa akin. Ang sabi po sa akin, Nak, kailangan natin maghanda ng 100K kasi kailangan ng buyer. Hello! And update ko po sa inyo ng month of July na nagbigay po tayo ulit. Kasi una po, nagbigay po tayo ng 2.5 and then nag-abot po tayo ng 300K. So supposed to be dapat 600 siya. So eto na. Nag-a-ask si buyer ng 100K sa gantong araw, ganto, ganyan. So alam po natin na wala po tayong amount na 100K. And nakakatawa po kasi nung nabasa ko na po yung message, hindi ko pa ma-replyan na okay po. Kasi wala pa po eh. So sabi ko, nag-iisip na ako, compute kung aabot ba yung remaining fund ng church, kung aabot ba siya doon. And right after nun, hindi pa ako nagre-reply doon sa taong nag-chat po sa akin na kailangan ko magbigay ng 100K. Eto na po, meron po akong na-receive na text. Sabi sa akin, Hi sis, saan ko po ba pwedeng ipangalan yung cheque? Hello? Parang hindi sila excited. Ako lang ata yung excited. Amen? Alam niyo po, nung time na yon, nung nabasa ko yung text na yon, naniniwala ako na ang bawat membro ng Light of the World, nung nalaman yung kalagayan ng LAT project natin, nagkaroon ng burden at mayroong panalangin na nagaganap. Kaya tinugon ng Panginoon yung panalangin na yun. Eto na. Nung inabot po sa akin yung cheque, excited na po akong buksan. Alam mo yung excited ka kasi gusto mong malaman kung aabot ba doon sa amount na kailangan. And guess what? Di siya isang cheque, kundi dalawang cheque. Magkaibang tao. And nakakatuwa, 100K yung kailangan. Hindi lang yun yung amount na binigay ng Panginoon. Higit pa. Amen? Alam niyo po, parang pumatak siya ng siguro mga 1.75%. I mean, 100% na yung 100, may sobra pang 75%. Praise God talaga. As in, Lord, tapat ka talaga sa simbahan namin. And alam niyo po yun, bakit ko sinishare po sa inyo to? And I pray na hindi lamang po itong mga taong to ang gamitin ng Panginoon sa ating simbahan. Ikaw at ako, mananampalataya, hahakbang pa rin patuloy. Despite na doon pledge natin nung last May na ginawa natin na, Lord, wala pa akong nahuhulog. Lord, parang imposible pa. Hakbangan lang po natin. Alam ng Lord yung ating mga puso pagdating sa ating simbahan. Amen? So tayo po tayong lahat. And as of today, ang kailangan pa po natin ay pumapatak pa rin ng 2.3 or 2.4 para po sa lupa. Then para ma-fully paid na po talaga yung lupa. So let's pray po. Father God, we thank you, O Lord God, for this morning, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagdilat pa lang ng aming mga mata, Panginoon. Alam namin na ito'y biyaya mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, salamat sa pagiging tapat, hindi lang sa amin, and even, O Lord God, sa aming simbahan, O Lord God. Salamat sa mga taong binuksan mo ang puso, O Lord God, upang makibahagi sa gawain, Panginoon. Because we believe, Panginoon, this is your church, Panginoon. This is your design, O God. Ito yung gusto mo, Panginoon. And Lord, makikitaan mo din po kami, Lord God,
ng katapatan. And Lord, yung burden, Panginoon, sa aming simbahan, O Lord God. Lord, bigyan niyo din po kami, O Lord God, ng capability, Panginoon, O Lord God. Bigyan niyo din po kami, Lord God, ng bagay na kung saan makikibahagi kami dito, O Lord God. Hihigitan pa namin, Panginoon, kung anong pledge ang meron kami, Panginoon. Because we believe, Panginoon, matabang lupa, Panginoon, ang light of the world, Panginoon, O Lord God. And Lord, as today, Panginoon, as we share your word, Panginoon, today, O Lord God. Lord, itago mo lamang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Tanging ikaw po ang mangusap, ikaw po, Lord God, ang mabukas ng mga puso at isipan namin, Lord God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na uuwi kami, Lord God, na may ngiti sa aming mga labi, Lord God, dahil sa mga salita mo, Panginoon, Lord God. Lord, handa na kami. Holy Spirit, be with us. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang manguna. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So makakaupo na po tayong lahat. So, no last July and August, pinag-usapan po natin yung series na self-check. Sino po dito? Na-screen nyo na po yung sarili ninyo. Yung relationship to God, relationship to others, integrity, heavenly culture. Sino po dito? So, this July, pag-uusapan naman natin yung temang solid ground. Gaano nga ba siya kaimportante bilang mananampalataya na meron po tayo nito? So, ang ibababa ko po sa inyo ngayon ay rooted in the house of God. Paano siya nagiging solid ground, yung house of God? So, ito po yung mundo natin ngayon. Ito po yung stand natin ngayon. Itong mundo natin ngayon ay hindi po lingid sa lahat, pasama po ng pasama. Amen? Yung mga bata, maaga pa lang, ilang taon pa lang, ang dami nang alam na kalokohan. Amen? And makikita mo siya sa social media, hindi siya lihim na ginagawa. Ibig sabihin, pa-worst po talaga yung kinakaharap po natin ngayon. And ito yung time na kailangan nating maintindihan, gaano nga ba at paano nga ba naging mahalaga ang church at ang fellowship ng bawat believers sa atin? Especially today. Kasi meron na siyang indication Meron nang pinapakita na malapit na po talagang umuwi ang Panginoon. Sino po nag-a-agree? Ako nakita ko na po Kasi sa trabaho ko po, lahat ng nangyayari, hindi lang sa Pilipinas, kundi globally, nakikita ko po yung mga videos as a moderator. So, malulungkot ka, tatay, tatagain ang anak, mga ganun po Pagdating sa sexuality, kakaiba din, as in malala. Pagdating sa mga group chat ng mga bata, iba na po ang pinag-uusapan. Hindi po yung simpleng laruan lang, kundi it's about sex. That's reality. And pasama yung mundo po talaga nating ginagalawan. It's an indication na malapit na po talagang bumalik ang Panginoon. So, bakit ba kailangan rooted in the house of God? Lalo na po sa atin ngayon na mga Kristiyano. So, number 1, rooted in the house of God, the church as God's design. In Matthew 16, verse 18, sabi doon, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Number 1, the church as God's design. So sabi ko nga, kailangan maintindihan natin gaano ba kahalaga ang simbahan at yung kapwa mo sa atin, lalo na sa mundong ginagalawan po natin ngayon. Pag sinabi pong church, eto po yung assembly ng mga believers. Ang church, hindi po siya patungkol na pag lumabas ka sa labas, makikita mo yung pangalan na light of the world, yun na po agad yung church. Yun po yung physical. Pero ang totoo po, ang church po, eto po yung ganto. Ikaw at ako nandyan sa life group, ibig sabihin, merong assembly na nagaganap ang mga believers. Yun po ay church. Ibig sabihin, ikaw at ako pala, bahagi ng loob ng simbahan. And you are the church. Sabi doon, the church is not a human invention but a divine plan. Hindi po siya nilikha lang ng tao. And kung titingnan po natin sa New Testament, alam niyo po yun, may sample po
ginawa po ng Panginoon. Kung mababasa po natin, every time na mag-gather sila, like pupunta sila sa ibang lugar, after nun, merong gathering si Jesus sa kanyang mga disipulo. Kita niyo po yun? Tapos minsan, aakit ng bundok, magdadala si Lord ng kanyang mga disciple, kasi may gathering ulit. Again, yun po ay tinatawag na church as God's design. Ibig sabihin, si Lord pa lang, pinakita niya na. Yung mga taong tumanggap sa Panginoon as Lord and Savior, hindi lang po siya natatapos doon. Ibig sabihin, ni-receive natin si Lord as our Lord Jesus Christ, tapos na yung usapan. Okay na ako sa bahay, doon na lang ako magpe-pray. Okay na ako sa bahay, magdi-devotion ako, mag-our daily bread na lang ako. So wala pong mali doon. Pero ang sabi nga the church as God's design, ibig sabihin, hindi inalaw ng Panginoon, hindi hinayaan ng Panginoon na pag ni-receive natin si Lord, doon na lang. Ganito po pala talaga ka-importante ang church. Why? Kasi ang foundation nito ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi rooted in the house of God. House of God na kung saan ikaw at ako nagpapalakasan kasi nga ikaw ay church din. Hindi pala siya hindi pong pupunta ka sa loob ng simbahan, makikinig ka lang. Hindi pala ganun yun, may partisipasyon ka din pala. Ikaw pala yung bumubuo ng simbahan. Kaya kung titingnan nyo po, from way back, I think 2009 or 2007, nag-start ang church. From maliit to malaki, to malaki, to malaki, to malaki. Why? Kasi nag-contribute kay. Kasi dinisign na ng Panginoon. Sabi doon, ulitin ko po, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. Ibig sabihin, sa loob ng simbahan, hindi kayang, alam yon, hindi ka basta-basta maaano ng kalaban or ng kaaway. Kasi nga, ang foundation mo si Lord. Design siya ng Panginoon, hindi lang siya gawa ng tao. So kailangan maintindihan natin na, Lord, hindi pala pwedeng hindi ako umattend ng church. Hindi pala pwedeng hindi ako umattend ng cell group. Kasi kabahagi pala ako. Privilege pala, nakasama ako doon sa dinisenyo mo. Kabahagi pala ako doon, hindi ko pala pwedeng sa walang bahala. And number 2, sabi doon, rooted in the house of God, the power of fellowship. Before po, di ba, nung hindi po tayo nakakakilala sa Panginoon, meron po tayong fellowship din sa mundong ginagalawan po natin. Fellowship sa inuman, fellowship sa chismisan. Tama po ba? Iba nangingiti-ngiti na, siguro nagpa-flashback yung Alam niyo po yun yung dating tayo. So the power of fellowship, sabi doon in Hebrews 10:24-25. And let us consider how we may spur one another toward love, good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another and all more as you see the day approaching. So basahin ko po sa Pinoy version. Sabi po doon, maging concern tayo sa iba. Hindi pala pwedeng ikaw lang ang pupunta sa loob ng simbahan. I-encourage natin ang isa't isa na magmahalan at gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, kailangan po natin magtulungan na iakay ang kapwa natin and to do good deeds. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship. Gaya ng ginagawa ng iba, instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa. Ibig sabihin tayo po magtutulungan. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam niyo po, nung binabasa ko to kagabi, naalala ko lang, di ba po nung namatay si Jesus Christ, bumalik na siya sa langit, ngayon si Peter bumalik na sa dati niyang trabaho, tama po? And si Thomas na hindi naniniwala na buhay si Jesus Christ, alam po, di ba bumaba po ang Panginoon? And pinakita ng Panginoon na totoo siya. And tinawag niya si Peter, tinawag niya si Thomas, and ang good thing dito, yung tinatawag na the power of fellowship, merong ulit. Kasi sabi nga, di ba, we are the church .
Kabahagi ka dito eh. Pinarealize ulit ni Lord, ay teka lang Peter, hindi porkit umuwi na ako, magtatrabaho ka ulit. Hindi pwedeng Lovejoy, nakuha mo na yung pangarap mo, magtatrabaho ka na lang. Hindi pwedeng Celine, graduate ka na, okay lang, stop na, wag ka na mag-church. Amen? The power of fellowship, ibig sabihin, alam mo yun, may magandang bahagi ang nagagawa sa loob ng fellowship. Sa loob ng simbahan, life group, mentoring, SOD, lahat ng mga kabahagi ng Panginoon. When it comes to, alam niyo po yun sa word. Why? Ito po, sabi, the power of fellowship. So naalala ko lang po, last Tuesday, life group po namin sa pangunguna po ni Pastora Lisel. So sa cell group po namin, sa life group namin ni Mami, madami kami. Tapos, nagkataon na yung mag-word hindi po nakarating. Kasi ang lakas ng hangin at malayo pa po yung panggagalingan. So eto na. So nag-agree kami na ang gagawin namin fellowship. Kasi sa amin, advance pa lang, meron ng, alam niyo po, di ba, meron tayong 5W, worship, word, warmth. So yun, may naka-assign na, eto na. Wala po yung word. O sino mag-word? Fellowship na lang tayo, ganito, ganyan, ganyan. So sa amin po, pag nag-testimony, 1 minute lang po ang binibigay. Meron kaming alarm at meron din kaming human alarm. Ibig sabihin, pag lumampas ka na, pag nag-testimony ka, pag 1 minute na, titigil ka na. Kasi sa dami namin kasi kung hindi mo pipigilan, aabutin po kami ng anong oras. Pag hindi ka pa tumigil, si human alarm na ang sisita sa'yo. Uy, tama na kapatid, ako naman. Kasi hindi pwedeng isa lang ang magte-testimony. Lahat kami may testimony basta dapat 1 minute. Eto na, walang word. So usapan, o sige, wala nang human alarm, wala nang alarm. Sige, mag-testimony ka. Eto na ngayon. Alam niyo po, testimony, inabot kami ng anong oras? Sa dami po namin. Akala namin, yung fellowship, makakakain agad. Hindi po ganun yung nangyari. Alam niyo po, yung meron kami doon kasamahan, 3 a.m. pa lang, gigising, magluluto. Di syempre, yung iba doon sa life group namin, iba-iba po ang edad. May dalaga, may asawa, may senior, lahat po nandoon. Ay, makikita mo na yung kasama mo, ganun na. Ako naman. Hello? And nakakatuwa, sabi doon, power of fellowship. Alam niyo po, nakakatuwa kasi, nang nag-testimony na po lahat, hindi po lahat doon ng testimony ay maganda. And yun po yung realidad. Hindi pwedeng magte-testimony ka lang kasi may magandang kabutihang ginawa sa iyo ang Panginoon. Sa fellowship ng mga believers, marami kang maririnig na hindi lang magandang testimony. Struggle sa pamilya, struggle sa trabaho, struggle sa financial, lahat po struggle physical. Pero yung the power of fellowship na iba-iba man kayo ng pinagdadaanan, nagbibigay kalakasan sa bawat isa. That's the power of fellowship. And ang good thing pa doon, nakakatuwa pa kasi sa life group, sa gantong session, nakikilala mo yung sarili mo. Why? Someone will correct you, someone will rebuke you, someone will teach you. That's the power of fellowship. Why? Kasi yung fellowship na to, hindi siya basta-basta Kasi yung foundation niya, si Lord. Hindi siya yung cell group leader mo lang ang niyan, yung tipong, pumunta ako doon kasi cell group leader ko, ganyan. No. Lagi po natin tatandaan, ang life group, kahit ano pa yan, cell group, life group, Sunday service, SOD, si Lord po ang foundation nun. Kaya, there is a power of fellowship. And the good thing about fellowship ng mga believers, eto yung, alam niyo po yung nag-testimony. Gusto mong mag-abot pero wala kang iaabot. Sino nakaramdam ng ganun? And sometimes, ang gagawin mo na lang ay mananalangin ka na lang. And the following week, maririnig mo, tinugon ng Lord yung panalangin mo. That is power of fellowship. That's why kailangan natin rooted in the house of God. Kasi dito mo nakikita yung pagkilos ng Panginoon at nagpapakilala lalo ang Panginoon po sa ating buhay. Naalala ko po noon dati, power of fellowship. Alam niyo po yung hindi ka pa nagsasalita, alam na ng katabi mo pag meron kang pinagdadaanan. Tatap ka lang niya, kaya mo yung kapatid.
Minsan, i-chat mo lang, may problema ba? Kasi minsan, once a week lang kayo nagkikita, di ba? Or twice, Sunday. Pag merong SOD, 3 beses. Kikita kayo, gagather kayo. So, mararamdaman mo na yung pakiramdam na, ay, parang hindi okay yung kasama ko ngayon. Parang may pinagdadaanan. That's power of fellowship. Binibigyan tayo ng Lord ng puso na kung saan nakikiramdam ka lang din sa mga kasama mo. At hindi lang siya nagtatapos sa pakiramdam. Nagtatapos din siya sa panalangin. And ang good thing pa doon, pag nalaman nila yung sitwasyon mo, kapatid, baka pagising ng umaga yan sa devotion, pangalan mo na agad yung unang-unang nakalista. That's power of fellowship. Ganun po kahalaga. Rooted in the house of God. Kaya nga lagi, hindi niyo po ba napapansin sa screen, lahat ginawa na lang church. Kung sino may gusto ng ganito, may life group ng online. Kung hindi ka pwede ng physical, may online. So ibig sabihin, yung church na yung pumipilit kasi nga, iba talaga pag rooted in the house of God. Ibang-iba. And ito yung pinakakailangan natin ngayon kasi aminin man natin at sa hindi, palalang-palala po talaga ang sitwasyon ngayon. And magugulat ka, at the age of 23, meron ng word na sinasabing anxiety, depression, samantalang nung mga ganong edad ka, naglalaro ka pa. Di ba? So there is power in fellowship. And nakakatuwa pa sa fellowship, sa mga gathering talaga ng mga believers, ang good thing pa dito, ito yung bibigyan kanila ng, kaya mo yan. Silang unang maniniwala sa'yo. Kung hindi mo man makita sa labas ng simbahan, pero sa loob ng simbahan, sa loob ng gathering na to, ito yung magsasabi sa'yo na, kaya mo yan. Meron ka yan. Huwag kang matatakot. Nakita ko yung potensyal mo. Sa labas, may marinig po ba kayong ganun? Ay, oo nga sis, kinakabahan ka pag sa mga, wag na lang yan. Sa loob ng life group, hindi. Kahit ayaw mong i-assign, magugulat ka na lang, naka-assign ka na ng word. Ganun po doon. Why? Kasi they believe in you na kaya mo. Why? Kasi isa lang tayo pinaglilingkuran eh. Hindi pwedeng kaya mo, hindi niya kaya. Amen? That's why we're rooted in the house of God. Iisa lang po ang binababa sa atin. Iisa lang spirito ang nasa atin, which is the Holy Spirit. So, mahirap sabihin na hindi mo kaya. So, there is power in fellowship. And sa fellowship, dito din po natin matatagpuan yung pagmamahal. Alam mo po yung suko ka na sa buhay. Pagod ka na sa buhay. Dahil rooted ka in the house of God, na-appreciate mo yung mga bagay na nangyayari sa fellowship na to. And sometimes, nakakalungkot lang din. Kasi may mga tao, hindi na binibigyan ng panahon ang life group, ang service. Versus kung titingnan mo, dito ka pa din babalik eh. And again, sasabihin ko po, hindi po siya nagtatapos lang na tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Tapos na agad. Hindi ka na mag-i-involve. Ayaw mo na lang ministry, ayaw mo ng cell group, ayaw mo mag-SOD. Hindi pwedeng mag-ministry lang ako, ayaw ko mag-life group. Okay na ako sa life group, ayaw ko mag-ministry. Hindi po ganun eh. Kasi at the end of the day, kailangan natin ng fellowship. Kailangan natin makakahalubilo ng kapwa believers. Hindi ka lang pwedeng mastak sa iisa lang. Amen? Kasi din mo mapapatunayan na, Lord, salamat at nasa simbahan akong ganito. Salamat kasi nasa gawain akong ganito. Kasi iba-iba po tayo ng mga gift. And pangatlo, unity in diversity. So in 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ and each of you is a part of it. So sabi ko nga po kanina, ang church, ang bumubuo ng church ay ikaw at ako. So alam natin na tayo pala ay kabahagi ng church, tayo po pala ang bumubuo ng church, we need to be in the fellowship of kapwa believers. And doon natin marirealize na, Lord, salamat, kumikilos ka talaga, nakikita ako talaga, Panginoon, yung kabutihan mo. Ngayon, eto yung unity and diversity. Kung papansinin niyo po, ang church po natin, iba-iba. May Light Kids, may Next Gen, may LA, Light Ablaze, merong Light Young Adult,
and may elderly, and eto po. Lahat kinikater. Ibig sabihin, unity and diversity, magkakaiba man ng edad. Magkakaiba man ng, alam niyo po yung level na sa tingin ng ibang tao, iba man ang level ng pananampalataya, perong pagkakaisa. Hindi pwedeng, light kids ka lang, hanggang ganito pa lang ang natututunan mo. Yung faith mo, ganito pa lang. Hindi po ganun eh. When you are rooted in the house of God, pag sinabi mong unity in diversity, walang bata matanda. Iisa pa rin ang pinaniniwalaan natin. Yung pananampalataya ng batang yan, alam niyo po yun, kayang-kaya din ng mga may edad. Unity and diversity. And ang good thing pa dito, natutuwa po ako kasi pag light kids ka, syempre ang goal mo, pag teacher ka ng light kids, alam ni Coach Gladys yan, pag teacher ka ng light kids, hindi pwedeng light kids lang sila. Pag nag-edad na sila ng 9, okay na kahit hindi umatin, hindi po ganun. Ang goal po natin, pag nasa light kids ka, dapat nasa next gen ka. Pag nag-age ka ng 9 to 12, dapat nasa next gen ka na. Why? Kasi kailangan nating ipa-implement that we are rooted in the house of God. At dapat malinaw sa mga magulang na dapat ito yun. And after mo mag-next gen, pag-graduate mo naman, nandun ka na naman sa LA, Light Ablaze, mga high school. And after that, pag-graduate ka na ng college, LYA ka naman, Light Young Adult. Ibig sabihin, merong mga grupo na kung saan yung edad mo may kinabibilangan. And that is because of the church. That is the program na ginawa ng Panginoon. That's why we need to be rooted in the house of God. And eto pa, hindi rin magpapahuli ang couples. Amen? Lahat na binigay na ng Lord eh. Wala ka lang exempt, hindi mo na pwedeng sabihin, okay lang na ganito na lang ako. Hindi po eh. Kasi kailangan po natin magkaisa. Tanggalin natin yung mentality na, hindi ako pwede sa Light Young Adults kasi wala pa akong trabaho. Anong testimony i-share ko? Hindi ako pwede sa Light Young Adults kasi nga, nakikita ako karamihan tumatayo doon, mukhang mga professional. Alam niyo po yun? Hindi eh. Tanggap ka po dito. Ibig sabihin, as a body of Christ, iba-iba po tayo ng ginagalawan, iba-iba po tayo ng sitwasyon, pero merong pagkakaisa. Why? Ulitin ko po, ang foundation natin ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Unity in diversity. Yung tipong, ang tagal mo lang Kristiyano, ngayon lumagapak ka. Kasi wala ka ng fellowship, hindi mo na naiintindihan kung ano ba talaga, kung kasama ka pa ba sa loob ng simbahan, nagkamali ka. Sa loob ng simbahan, sa loob ng life group, sa loob ng ganito, sa gawain ng Panginoon, hindi mo pwedeng ibukod yung sarili mo. At sabihin mo, hindi na ako pwede dyan. Dami ko nang ginawang mali. Hindi na ako pwede dyan kasi wala eh, nabalot na ako ng mga ginagawa kong pagkakamali. But when you say unity and diversity, iba-iba ang pinagdadaanan. Hindi mo pwedeng sabihin na siya sobrang anointed na siya. Eto, dahil nasa music team pa lang, eto pa, wala pong ganun. Wala pong denomination na ganun. Dito tanggap ka. Iba-iba man tayo ng kalagayan, buo pa din. May pagkakaisa. Doon po papasok pa rin ang power of fellowship. Kasi hindi po papayag ang isang believer na hahayaan mong malugmok ang kapwa mo believer. Amen? Kaya nga tinatawag tayong church eh, kabahagi pala tayo sa loob ng simbahan, mayroong kang contribution. Sa panahon ngayon, may contribution man na malungkot ang testimony mo, pero hindi po mananatiling malungkot. Why? Siyempre, isa tayo ng pinaglilingkuran. Iba-iba man ang season ng pinagdadaanan natin. Unity and diversity. Ito yung alam niyo po yun, iba-iba tayo ng mga role sa buhay, sa loob ng simbahan, iba-iba tayo ng gift, pero ito yung nagdadala ng pagiging harmony ng loob ng simbahan. Kaya minsan pag sinabi nilang, Tagalay Church, ay kaya pala baon-baon mo yung pangalan ng Panginoong Jesus. Unity and diversity. Ng tipong, nabalitaan ko yung kasama mo ganto ganyan-ganyan yan, hindi mo siya gagatungan. Kasi may pagkakaisa, hindi ibig sabihin na tinotolerate mo. Ganun po talaga, doon po talaga tayo sa proseso ng pagbabago.
Hindi po talaga madali. Alam niyo po yun? Ganun po pala talaga. Pag rooted ka in the house of God, nandun yung mag-i-stand ka, maniniwala ka, mananampalataya ka, Lord, kabahagi mo ako sa gawain mo at hindi ako yung kabahagi na sisira sa pangalan mo. And number 4, dito na po ako magtatapos. Becoming builders of the church. Sabi po dun sa 1 Corinthians 12:27, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Pag sinabing members of His household, ikaw at ako po ito. People are also member of His household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Becoming builders of the church, ito po yung, it's not just about the physical. Ito yung builders of the church, Lord, kabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito yung tipong nagkamali ako, hindi na ako pwedeng makibahagi. Kasi si Lord hindi naman tumawag po talaga ng perpekto. Kaya nga kailangan mo rooted in the house of God eh. Kaya kailangan nandito po tayo eh. Lagi nating i-remind sa sarili natin, Lord, kabahagi ako sa gawain mo. And si Lord, hindi ka niya lilimitahan pag nagkamali ka, hindi ka na pwede. Hindi po siya ganun. As long as makita ng Panginoon yung pagsisikap mo, as long as makita talaga sa atin na Lord, hindi ako hihiwalay sa simbahang ito. Kasi nakita ko kung kaano kakabuti sa buhay ko nung nandito ako. Builders of church, ibig sabihin, hindi ka lang magaling sa 4 na sulok na to. Builders of the church, kahit nasa labas ka, builders of church ka pa din. Why? Rooted in the house of God. Nakita mo yung power of fellowship. Naintindihan mo na kabahagi ka ng Panginoon. Kaya hindi ka papayag na ako ay builder, tapos pagdating sa labas, tagasira na ako. Amen? Alam niyo po kanina, kasi supposed to be, may trabaho po ako na kaninang mag-i-in po dapat ako ng 12, though dito lang naman din. Magmamoderate po dapat ako ng 12. Pinagpipray ko, Lord, mag-ano ba ako? Magtatrabaho ba ako? Hindi. Tapos maya-maya, may nag-chat po sa akin. So, itong kabatchmate ko to, every Wednesday ko po lang siya nakikita. Sabi niya sa akin, nag-PM siya sa akin, Heads, alam ko nasa church ka. Isama mo ko sa panalangin. Hindi ko po siya nakakausap when it comes to the Lord. Though, nag-i-stand ako kung ano yung paniniwala ko. Pag nasa corporate ka, iba po ang mga bibig. Tama po ba? Mura dito, mura doon. Normal dito, normal lang. And nagulat ako kasi bigla siyang nag-chat sa akin ng ganun. Para gumawa ako ng MYP, katotohanan ang ilagay ko. Sinabi po yung MYP, alam po ni Coach Rhea yan. Sa amin po kasi sa TikTok, meron kang MYP na tinatawag mid-year performance. So, iyaano mo yung sarili mo, kung ano yung magandang nagawa mo. So, alam niyo po yun, i-chat ka para ipag-pray siya na sana, alam niyo po yung tama po yung mailagay niya doon. Hindi dahil sa incentive, kundi sa katotohanan. So, tayo po tayong lahat. Alam niyo po, lahat po tayo are called to be contributors of our church. Walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda, kundi lahat po, pantay-pantay. And kung maiintindihan po natin from the start that we are the church, fellowship, unity and diversity, madali na lang din sa atin to become a builders of this church physically. Ang burden ng church ay hindi lang burden ng ating mga pastor, ng ating mga leader, kundi burden din po natin. Ang burden ng mga kapwa kamanggagawa natin sa loob ng simbahan o sa labas man na kanilang ginagawa, burden din po natin. That's why we are called builders of church.
And lagi lang nating tatandaan, mahirap maging builders of church kung hindi ka rooted in the house of God. Why? Mananangan ka na lang sa sarili mong kagalingan at lakas. Wala pong power doon. Power-pawiran lang. Walang transformation na mangyayari. Let's close our eyes and bow down our heads. Again, we are called by God. Iba-iba man tayo ng gift, iba-iba man tayo ng kakayanan, iba-iba man tayo ng sitwasyon, pero iisa lang po ang ating panggagalingan. Iisa lang din ang ating kailangan. We need to have a solid foundation in the house of God. Ninudulog sa'yo, Father, today, na malapit kami, Panginoon, sa iyong harapan, help us to be, O God, the builders of your church, Panginoon, na hindi lang, Lord, attend this, O Lord God, every Sunday, O God, kundi malinaw sa amin, O God, that fellowship of believers is very important, O God, for us. Ito yung bala namin, Panginoon. Ito yung tumulong sa amin to rebuke, to fight sa mga bagay na alok ng sanlibutan ito, O God. Build us, O God. Help us, O God, to rooted in your house, O God. Na huwag hayaang mawala sa iyong simbahan, O God. Na huwag mawala sa presensya mo, O Lord. Sa iyo ay pumisan, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hold us once again, O God. Daluyan ng walang Forgive us, Lord, kung may mga time nagre-reklamo kami. Bakit may ganito pa? Bakit may ganyan pa? Pagod ako sa trabaho. Lord, remind us again na lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Ang kalakasan, ibabalik mo. Give us the heart, O God, na bibigyan namin halaga ang fellowship. Give us a heart, O God, that the church, O God, is the community that we build na nagbibigay kabuhihan sa iyo, O God. Give us the mindset, give us the heart, O God, na hindi namin ikukumpara kung ano lang yung kaya namin. Mas we know, O God, magkakaisa kami kasi ikaw ang nabigay sa amin ito, O God. We thank you, Lord. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Pwede po ba nating itaas yung ating mga kamay sa oras na ito habang inaawit? Ito pong awit na ito, gawin po nating panalangin sa harapan ng Panginoon. Lord, kung meron kami panalangin, Panginoon, gawin mo, Panginoon, banal mong tahanan ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa oras na ito. Minsan pa nating awitin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. This is our prayer, Lord. This is our prayer, O God. Use us, Lord, wherever we go. Hallelujah. Use us, O God, to become a builder of this church, builder of the body of Christ, O God. This is our prayer, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Ora karabasi karababahay. Hallelujah. Ora karabasi karaba. Loobin mo, Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan, Panginoon. Ora karabasi karabahay. This is our prayer. Ngayon na sa huling pagkakataon, gawin mong panalangin. Loobin mo ang buhay ko'y maging
banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Siya nga po, Panginoon, itong panalangin namin sa umagang ito. Hallelujah nang walang hanggan. Hallelujah. Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Siya nga po, Panginoon, ito ang aming panalangin. Lord, saan man idako ang aming mga paa, gamitin mo at magbalik ng luwalhati sa iyong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga buhay ay magsasalita sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, may mga panahon, mapapagod, pero hayaan mo, Panginoon, na huwag kaming mapagod magmahal. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ang kalooban mo, ang bawat isa po sa amin, abutin ng isa't isa, at kami, Panginoon, ay magmahalan. Sa umaga pong ito, paglabas namin mula sa lugar na ito, Panginoon, our hearts cry, kung ano ang laman ng iyong puso. Yung mga taong nasa likod, nasa paligid namin, nasa labas, Panginoon, Lord, na wala pang pagkakakilala sa iyo, ang aming panalangin, Panginoon. Lord, hindi lamang kami ang nakakuha ng kapayapaang meron kami ngayon, bagkus gamitin mo ang aming mga labi na magsasalita sa mga taong ito, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, our great, Panginoon, commission, kami, Panginoon, ay magamit to give honor and praise unto your name, O God, wherever we go. And right now, O God, paglabas namin sa lugar na ito, naniniwala kami, Panginoon, ang kalakasan ay nagmumula sa iyo. Church, just receive it in your heart na pinalakas ka ng Panginoon sa umagang ito. Tanggapin mo sa iyong puso na paglabas mo sa lugar na ito, in-empower ka ng Panginoon to empower people, to empower yung mga taong nilagay sa iyo ng Panginoon. Sa oras na ito, just receive it in your heart right now. Habang ikaw ay nakataas ang kamay sa Panginoon, hallelujah! Sa oras na ito, may pinapagaling ang Panginoon sa lugar na ito. Lahat ng may sakit at karamdaman makakaranas ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Right now, church, receive it in your heart. Hallelujah! There's gonna be miracle. There's gonna be healing right now. There's gonna be an answered prayer right now. In the name of Jesus, just receive it in your heart. Hallelujah! Thank you, Lord God. Hallelujah! Sapagkat kami, Panginoon, ay tinanim mo sa lugar na ito. We are rooted in this house of yours. We are rooted in this house of yours, Lord God. Lord, naniniwala kami. Maaaring darating ang panahon na lalabas kami sa lugar na ito. Pero ibabalik mo kami, Panginoon, kung saan kami nagsimula at kung saan kami, Panginoon, nakakilala sa iyo. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Pagpalain mo yung lingkod na ginamit sa umagang ito. Lord, naniniwala ko, Panginoon, na mas malami pang opportunity na siya ay gagamitin mo, Panginoon. 10 ng kanyang buong sambayan, maranasan nila, Panginoon, ang pagpapala, body, soul, and spirit sa kanilang mga buhay. At ang lahat ng naririto, lalabas ng merong masayang puso sapagkat maliwanag sa amin, Panginoon, that this church is our church. This church, Panginoon, na kung saan mo kami, Panginoon, tinanim, dito kami lalago at dito kami magpapagamit sa iyo. Maraming salamat sa umagang ito. Itaas po natin ang ating mga kamay at patuloy na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon sa oras po na ito. The Lord bless you. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's celebrate to the Lord right now. Hallelujah! Hallelujah! Sa kanyang Hallelujah! simbahan, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Lahat ng may puso para sa iba, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Come on, clap our hands to the Lord! Pwede mo ba natin palakpak ang ating kamay? We praise your name, God! We bless your name, Jesus! Woo! And today we're going to sing to the Lord. Oh dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we
desire you. I just wanna be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. Come on, let's praise Jesus. And I will climb this mountain, and I'll step off the shore, and I have chosen to follow, to be by your side, God, by your side forevermore. Let's sing it again. And I will climb this mountain, and I'll step off the shore, and I have chosen to follow, to be by your side, God, to be by your side forevermore. Pwede po ba yung pinakamataas sa palakpak? Yung para po sa Panginoon ngayon. Hallelujah! And today we will go in to sing to the Lord. Tell me what you want, God. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want. Pwede po ba natin isigaw sa Panginoon? Tell me what you want. Yung pinakamalakas po na boses. Come on. Tell me what you want for the last time. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for. Oh, it's yours. Oh, it's yours. Oh, God. It's yours. Do your will. Do your will. Have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb. And I will climb this mountain. I'll step up. And I'll step off the shore. And I have chosen to follow. Sing it out. To be by your side forevermore. For the last time. And I will this mountain. Thank you, Jesus. And I step off the shore. And I have chosen to follow. To be by your side forevermore. Just to be by your side forevermore. For the last time, to be by your side forevermore. Pinakamalakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Tapos na po ang ating 10:30 service. Maraming salamat po. Continue to shine for Jesus. See you next Sunday. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon, and we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen, and that is www.lightchurchph.org/give, at makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan.
Maraming salamat po ulit sa inyong time at sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.